Habang umaalis ang batang lalaki matapos magbayad ng kalahati, tinawag siya ng may-ari ng karinderya. Saglit lang, bakit 10 piso lang ang binayaran mo? Habang nag-uusap sila, may isang lalaking maralita ang lumapit at nagsimulang kainin ang tirang pagkain sa mesa. Agad lumapit ang may-ari at sinabing, "Hindi mo pwedeng kainin yan. Pagkain yan ng ibang tao." Mahina ang boses ng lalaki. "Pasensya na po, gutom lang talaga ako." "Hintayin mo ako saglit," sabi niya. Pagbalik niya, may dala na siyang bagong plato ng pagkain. "Ma'am, wala po akong pera." "Ayos lang, libre yan. Kumain ka na, salamat po ma'am." Habang pinagmamasdan siyang kumakain, napangiti si Emma. Ang mabait na may-ari, masaya siyang makatulong kahit sa maliit na paraan. Matapos kumain, lumapit ang lalaki. "Ma'am, gusto ko lang magpasalamat," ngumiti si Emma. "Walang anuman, pero paano ka napunta sa ganitong sitwasyon?" "Galing po ako sa probinsya, naghanap ng trabaho dito sa syudad. Pero malas dahil nanakawan pa ako ng pitaka. Wala na akong pamasahe pa uwi, paano ka uuwi?" Ngumiti ang lalaki, "Lalakad na lang po ako." Pagkarinig nito, iniabot ni Emma ang kaunting pera. "Hetong pamasahe mo pa uwi, gamitin mo ng maayos." "Salamat po ma'am." "Ano po pangalan niyo?" "Ako si Emma." "Ikaw?" "Ako po, si David." Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo. "Miss Emma, balang araw babalik ako para suklian ito. Mag-ingat ka sa biyahe, David." At tuluyang umalis ang lalaki. Ilang taon ang lumipas, isang lalaki ang dumating sa karinderya ni Emma. "Kayo po ba si Miss Emma?" "Oo." "Bakit po simula ngayon, pag-aari ko na ang restaurant na ito?" Nagulat si Emma. "Paano nangyari yan?" "Ibinenta ito ng dating may-ari sa akin, kaya sa batas sa akin na ito." Agad na tinatawagan ni Emma ang dating may-ari. "Sir, totoo bang ibinenta niyo na ang restaurant?" "Oo Emma, hindi na ito sa akin." Malungkot siyang nilapitan ng bagong may-ari. "Bibigyan kita ng 3 araw para umalis." Walang nagawa si Emma kundi mag-impake ng gamit at lisanin ang lugar na pinaghirapan niya. Habang palabas siya ng karinderya, bumalik ang parehong lalaki. May dala siyang mga dokumento. "May bumili ulit ng restaurant na ito para sa'yo. Heto ang papeles." "Sandali, sino ang bumili nito?" Biglang dumating ang isang babae. "Hello, kayo po ba? Si Miss Emma?" "Oo, bakit po?" "Ako po ang tumulong magbalik ng karinderya niyo ha, pero bakit?" "Pinaalala niyo po ba si David? Yung lalaking tinulungan niyo 3 taon na ang nakalipas." "Si David, kumusta siya?" "Kapatid ko po siya, pumanaw na siya 3 buwan na ang nakakaraan. Sinabi niyang kung sakaling kailanganin niyo ng tulong, ako raw ang magpapasalamat sa inyo sa ngalan niya." Bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin, "Hindi ko malilimutan ang lasa ng pagkain na yon. Iyon ang lasa ng bagong pag-asa." Lumuhang nakatingin si Emma sa papeles at sa perang kasama nito. Muling bumalik sa kanya ang karinderyang minsang nawala. Ang kabutihan ay parang binhing itinanim sa puso ng iba sa tamang panahon.